morning. So 2 weeks na lang sa Pilipinas na tayo. And maraming nagtatanong sa amin since napanood nila yung mga vlog natin na pauwi na tayo ng Pilipinas. And marami rin kasi sa mga kababayan natin dito sa Japan or sa iba't ibang bansa ay balak ring umuwi ng Pilipinas. And nag-worry sila kasi meron din silang mga anak na kasamang magbabakasyon sa Pilipinas, and nagtatanong sila dahil hindi na normal yung pag-uwi natin ngayon na ticket lang, passport lang, okay na. Marami ng mga kailangan katulad na ng mga PCR test, vaccine certificate. Ayan, maraming nagtatanong sa atin dito, may email sa atin, nagko-comment, and ano daw ba yung mga requirements na kailangan. Since hindi ko pa siya na-experience, ang ginawa ko na lang is parang nag-research ako kung ano yung mga kailangan talaga na requirements pag uwi ng Pilipinas, para na ma-share ko rin sa inyo and maging smooth yung pag-uwi nating lahat. Anyway, ayan, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements na yon. Pansamantala, dito kasi ako sa labas ng bahay namin, iniisip kong linisin muna ito, yung mga yan. Ang tataas na naman ng mga halaman kasi nga spring season na, summer season is coming, so talagang magtataas na naman yung mga halaman na to. So lilinisin ko muna to, tapos binabala ko banda rito o banda roon, magtatanim ako ng konting mga gulay-gulay para naman mapakinabangan din yung lupa dito sa likod. Ito po, ang dami kailangan linisin to mamaya. Linisin ko muna to. Hello guys, kamusta kayo? Ayan, medyo hapon na, and ngayon lang ako mag-start mag-vlog kasi kaninang umaga, ayan, naglinis lang ako ng konti ng loob ng bahay namin, tapos pati na rin yung labas ng bahay namin. After nun, kumain lang kami ng tanghalian, then natulog uli kami kasi sobrang pagod na pagod kami. Ilang araw tayong sunod-sunod na lumabas, namasyal kasama yung mga bata, and sobrang nag-enjoy yung bawat araw na nasa labas tayo. So ngayon, araw na to, nasa school si Kuya EG. So nandito lang kami ngayon sa labas ng park, isang playground to na malapit sa amin. And nga pala, yan, itong building na yan, nasa katabi ko, ay dito pinanganak si Yuna Chang noon. So ayun, pinasyal lang muna namin si Yuna para hindi siya masyadong mainip sa bahay. Ayan, kanina si Yuna, meron siyang naging kaibigan agad dito sa playground, naging kalaro niya kanina. Tomodachi wa doko? Scarito? Hello! Namae wa nan desu ka? Serena? Serena? Ja, asundi na kayo, asundi. Bye bye! Bait naman ni Yuna, pinairam niya ng bisikleta yung bago niyang kaibigan. Kaste datte, kaste. Kaste. Hai dozo. Hai dozo. Dekiru? Gambare. Oh, sugoi. Galing ah. Iya, moto. Daijoubu yo. Pilipin? Mukha nga silang Pilipino Philippine Jin? Ah, so na no? Takara Serena namae ne. Ah, honto ni.
ゆなちゃんもフィリピンのハーフ。私もフィリピンのハーフ。Half Japanese din pala sila, no? あらまあ、だから可愛いんだね。と、最後です。もう帰ります。はい、せーの。いくよー。バイバイ。Anong bibili mong ice cream? 緑の。緑の? 緑色。これ抹茶? これだと。青でしょ? Ano yan? Shabet to yan, hindi yan ice cream be. Shabeto. Parang tinunaw na. Iyo. Oh, 140 yen. Ang mahal. Ito masarap sana to, oh. Karapuro choco. Ejabuyo, papa. Masarap ba yan? Yes! Ha? Yes! Gaano kasarap? Tadaan! Oh. 友達のお名前は何ですか？ Alama, wasurechatta. Armin! Aramin! Aramina! Selena, di so? 知らねえ。セレナ待ってん。セレナバイバイ。また遊ぶよ。また遊ぼうね。また遊ぼうね。気をつけてね。 Kiyoskite ne. Flying kiss. 気をつけてね。Ay, ang laki na ng anak ko. Let's go! Anong kakainin mo ngayong araw na to? For dinner? これと。 Siyempre, si Ikura. Saka sino? じゃあ、なんだっけ？ Nandake? ぶどうやつないの？ Budo yatsu nai ne. うん。 Ato ko rin eh. Chawa mushi. Yeah. Okay, let's go. Let's go. Ah, be atta. Dochi? Dochi? Yapai. Ay, arigatou gozaimasu. Ah, ito na yung menu mo. Pauwi na kami. Yan kami. Meron na kaming pasalubong kay Kuya Iji. Papa, na ko ng garaman. Moon? Oh. Yun! So yan, dahil nga malapit na yung uwi natin sa Pilipinas. So, at alam naman natin na hindi na yung dati nating nakagawian yung mga gagawin kapag uwi na ng Pilipinas, na katulad na lang ng passport lang ang kailangan, pati yung ticket.
Ngayon, marami ng mga requirements dahil nga sa mga pandemic na naranasan natin nitong mga nakaraang taon, mga nakaraang araw. Marami tayong worries kasi nga syempre, if ever na hindi natin madala yung mga requirements na to na kailangan natin ipakita kapag tayo nasa airport na, so bukod sa ticket and bukod sa passport, may mga ilan tayong kailangan. Ito ay base lang dun sa napanood ko na laging updated sa mga kailangan ng mga Pilipino na katulad ko. Bukod sa ticket nga and sa passport, so kinakailangan daw natin ng negative test result ng RT-PCR test 48 hours before departure. Ayan. Kailangan mo magpa-test at maging negative yung test result mo sa RT-PCR. Pwede rin daw yung rapid antigen test na gagawin mo 24 hours before ng departure mo. Ayan. Sa negative test result, yung 3 years old below na ang mga anak natin ay hindi na kailangan ng mga test. Basta, yung 3 years old below na yon ay asymptomatic sa sakit na COVID-19. Kapag nakapag-test na tayo ng RT-PCR or ng antigen test, ay kinakailangan natin itong i-register sa One Health Pass sa website nila sa onehealthpass.com.ph, ayan, within 2 days before our departure. So, aantayin lang natin makuha yung barcode na tinatawag o yung QR code. Ayan, pwede daw yung barcode and pwede daw yung QR code. Isa pa sa mga requirements na kailangan natin ay yung fully vaccinated ka na vaccination card or certificate na tinatawag, para hindi ka na mag-hotel quarantine pag uwi natin ng Pilipinas. So, ayan. Paano nga ba sinabi na fully vaccinated? So, kailangan daw meron kang dalawang shots of vaccine. And yung booster shot daw ay hindi naman daw required. Ayan. Tapos, sa mga unvaccinated daw na 11 years old below yung mga anak natin, pwede raw na makaalis. Basta kasama siyempre yung magulang, yung parents. And basta susundin daw yung proper protocols ng mga magulang kasama yung mga anak. Ayan. 11 years old pababa ay hindi required ng vaccine. So, ang kinakailangan lang nila is yung mag-test sila ng RT-PCR or yung antigen test na tinatawag. Ito naman daw, isa to sa mga hindi naman daw required pero sinasabi na kung madadala mo, dali mo na rin, katulad ng marriage certificate ng foreign spouse and birth certificate ng foreign child. So, hindi daw to talaga nire-required na hinihingi pero may ilan daw sa mga staff na nanghihingi nito. So, mas magandang ready na rin, di ba? So, yun. Meron pa ba tayong mga kulang na nabanggit? And yun, kung meron kayong ibang pwedeng i-share o pwede bang idagdag na nakalimutan natin, ay i-comment nyo na lang dyan sa baba para makatulong din tayo sa mga ilan sa mga Pilipinos abroad na gustong umuwi ng Pilipinas katulad namin for vacation. Ayan. So, sa ngayon, yun yung mga napanood ko, mga nabasa ko na updated requirements pag uwi ng Pilipinas. Ayun, sana nakatulong to and sana nakatulong sa ating lahat and maging smooth yung pagbiyahe natin mula bahay, syempre mula hanggang airport, hanggang sa pag-uwi sa Pilipinas, no? Ingat po tayong lahat and have a safe trip.